May question pa po ba yan? Wala na. Regarding that. Okay, Wala tuloy. naman po, Okay, ma'am. tuloy na po ako. For presumptive, probable, and positive indications of pregnancy. So, sa presumptive muna ito. So, presumptive signs of pregnancy. So, pag sinabi mong presumptive, subjective data. When you say subjective, di ba, ito po yung nape-perceive lang ng pasyente. Hindi nakikita ng examiner. Nararamdaman lang po ng pasyente yung presumptive signs of pregnancy. Okay? Sasabihin niya, buntis ako, parang buntis ako, pero the patient itself is not sure kung buntis nga siya. So, we call that presumptive. Presumptions. Baka nga buntis ako kasi ganito nararamdaman ko. So, ano po yung mga signs na yan ng presumptive signs? Okay, yan po yung morning sickness. Ano po ba yung morning sickness? Ito yung nahihilo. Pagbabangon sa kama, nahihilo siya. Kaya nga, usually morning na experience. Pero ang morning sickness, hindi lang po sa morning na raramdaman. Kasi may estudyante sa akin rin nagtanong na, ma'am, yung morning sickness po ba? Tuwing morning lang talaga. Kasi po yung kilala kong buntis, kahit hindi po morning, para siyang nahihilo at nagsusuka. Yes, hindi naman porket morning ang tawag sa kanya, morning lang ma-experience. Pwede itong ma-experience ng buntis the whole day, the entire day ng, the whole day niya na activity niya. So, morning sickness, nahihilo, nasusuka. Parang feeling sick. Parang hindi maganda ang pakiramdam ko. I feel sick today, di po ba? Yes, and then melasma. Ano po ba yung melasma na yan? Melasma nagkakaroon ng skin discoloration, skin pigmentation on the patient's skin. Doon sa buntis, parang umiitim yata ako. Nung ako rin buntis, ang kinukwento ko na lang yung pagbubuntis ko kasi hindi ko naman kayo makausap. Wala rin naman ako kausap na sa klase na may nagbuntis na. Kaya yung sarili ko na lang kinukwento ko at yung mga na-observe ko sa mga pasyente. Okay? Sa melasma, nung buntis ako rin sa huli kong pregnancy, since nagjo-duty kami noon sa community kasi ako naka-assign. So sabi ko na parang umiitim ako. Hindi ko pa alam na buntis pala ako noon. Sabi ko, pagpunta ko sa ospital, sabi ko, bakit parang umiitim ako? Parang masyado yata akong naiinitan sa araw. Kasi nagbabiyahe lang ako, nagko-commute lang ako eh. Ang duty ko noon sa labas. So, ang ginawa ko, nagpapayong ako at saka gumagamit ako ng maraming skin whitening. Kasi maputi ako, bakit umiitim ako? Sabi kong ganyan, hindi maganda. Para nagkakaroon ng patches yung mukha ko. So, ginawa ko, naggamit ako ng mga astringent. Pero napupuna ko, lalong umiitim yung mukha ko. All of the sudden, nalaman ko, buntis pala ako. At ang pinagbubuntis ko pala, maitim din. Kaya, ang dami kong, kasi nung first pregnancy ko, hindi ako umitim eh. Nung nanganak ako, ang puti-puti ng anak ko. Nitong last pregnancy ko kasi, parang ang itim-itim ko. Umitim pati kilikili ko, yung puwet ko, mga singit ko. Umitim lahat sila. Yung pala maitim yung pinagbubuntis ko. Pero pagkapanganak naman, as the year goes, bumabalik din naman sa dati. So, yun po yung melasma. Kaya lang, sometimes since may age na ako nung nagbuntis ako sa last ko, yung iba, naiwan na sa mukha ko, hindi na masyadong nag-fade out. Okay? So, yun po Ma'am, yung... question lang po. Yes. Ma'am, totoo po ba yun kapag lalaki po yung yung baby po ni mami, namamanas po yung katawan ng nanay? At katulad din po nung sinabi niyo, parang nagda-dark po yung mga singit-singit like armpit Opo. po. Totoo po yun. Tawa. Melasma po ang tawag natin, cloasma. And that is normal. I mean po, meron po ba yung connect sa gender po ng baby or wala naman Wala po? naman. Kasi ang pinanganak ko, babae eh. Pero umitim ako. Pero maitim pala siya. Kasi maitim din ang husband ko. Ganon. Pero yung edema po na sinasabi mo, manas, hindi po normal yan. Yung pagkakamanas, Okay. associated sa isang problem yan. Na dapat Kasi may mga kasabihan po kasi sila pag daw po, pag medyo blooming daw po yung nanay, may malaki pong posibilidad na babae po yung anak. Tapos pag medyo stress daw po, ganon, lalaki daw po. Opo. Opo. Siguro sa hormone din yan. Kasi nagkakaroon ng hormonal imbalance, di ba? Pag babae, siguro mataas ang estrogen, kaya nagiging mukhang blooming ang nanay, di ba? Gumaganda siya kung kailan siya buntis. Okay? So, yung po paglalaki naman, parang mataas ang testosterone, parang lagi siyang galit. Ano ba ang qualities or description ng isang lalaki kapag mataas ang testosterone? Diba? Manly-like, active,
So, pag active at manly-like, parang medyo madaling magalit si nanay. So, kaya nga hormonal imbalance. So, kung lalaki siguro, kaya nagiging hula ng mga tao, ay lalaki yan kasi parang hindi ka maganda. Kasi ang mataas na hormone siguro during that time is testosterone. Kasi nga, lalaki pinagbubuntis. So, ang tataas na hormone is testosterone. Baka na a-adapt ni nanay kasi nasa loob ng katawan niya yung baby di ba? So, yung testosterone hormone, baka medyo napupunta rin sa kanya, kaya medyo iba yung kanyang itsura. Okay? Pag babae rin, syempre, girl. Ano ba ang hormone ng girl? Estrogen and progesterone. Mas gumaganda si nanay. Baka yun po ang nagiging explanation doon. Pero yung sabi mong pag umiitim, lalaki, pero yung pinanganak ko is babae. Pero maitim naman siya. At umitim Okay din po. ako. So, yun po. So, that is for melasma or cloasma. Okay? So, next is amenorrhea. So, bakit presumptive signs? Bakit hindi sure sign na, ay, wala akong regla. Amenorrhea means absence of menstruation, di ba? Means absence. Menorrhea means menstruation. So, absence of menstruation. So, bakit presumptive signs nakalagay ang amenorrhea? Alam natin kapag wala kang regla at hindi ka niregla, buntis ka na for sure, 'di ba? 'Yun ang ating isip or yung mga isip ng tao. Pero dito, ang amenorrhea is nakalagay sa presumptive signs. Kasi there are cases na ang amenorrhea nangyayari minsan, 'di ba? Na-stress ka lang, hindi ka nagkaroon. So, hindi ka magkakaroon. So, amenorrhea agad 'yun. Pero hindi ka naman pala talaga buntis kasi na-stress ka lang kaya huminto ang regla mo. Or, meron din kasing kaso na kapag meron kang reproductive system problem, biglang magi-stop yung menstruation mo. Minsan, 3 months, wala ka. Iniisip mo kagad, ay, buntis ako. So, hindi ka sure na buntis ka nga. So, kaya nakalagay ang amenorrhea sa presumptive, hindi sa positive sign. Okay? Did you get that? Amenorrhea? So, amenorrhea is a presumptive signs, not a positive signs of pregnancy. Okay? Next, ano pa ang presumptive signs? Change in breast. Okay? Ano ba ang nangyayari sa breast kapag buntis, di ba? Ay, bakit parang lumalaki yung aking breast? Bakit parang masakit? Ito na-experience sa mga babae, di ba? Sometimes yung kapag magkakaroon ka, masakit yung breast mo. So, yun po, yung tingling of breast. Yan, engorgement of breast. So, may mga kasong ganyan na sa buntis talaga, may mga changes ng breast. Pero dito sa presumptive signs, inilagay ang change in the breast. Kasi, baka mamaya, meron lang something, o baka magkakaroon ka lang, o kaya na-delay ka lang, kaya yung breast mo medyo masakit. Diba? Minsan, naka-t-shirt ka lang, masakit na kagad. Pag hindi ko lang alam kung na-experience nyo yan. Madapuan lang ng t-shirt or ng bra, masakit na yung breast. So, baka iyan baka buntis ka lang. Hindi yan ang positive sign ng pregnancy. Presumptive signs. Another presumptive signs, fatigue. O sabihin nanay, ang dali kong mapagod. Diba? Parang hinang-hina ako. So, feeling of fatigueness. So, still, presumptive signs pa rin yan. Linya nigra. Ano ba yung linya nigra na yan? Nakakita na ba kayo ng linya nigra? Ito po yung line mula sa symphysis pubis hanggang pusod. Meron po ba kayo niyan? Ninobserve nyo ba yung tiyan nyo? Meron bang line from the umbilicus down to the symphysis pubis? Straight line po siya na dark. So, kaya nga line na nigra. Dark line. Naka-observe na kayo niyan? Sa buntis. Oo, sa buntis. Yan po. Isa po yung sign niya ng baka buntis. Pero hindi naman positive sign siya ng buntis. Nasa presumptive signs pa rin yung linya nigra na yan. Okay? Another presumptive signs is urinary frequency. Madalas akong umihi. Lumalaki yung aking matres. Bakit nasa presumptive? Lumalaki na nga yung matres. Bakit hindi pa rin sure na buntis ka? O, ihi ka ng ihi. Pero bakit hindi sure na buntis ka? Bakit presumptive signs pa rin ang urinary frequency? Kasi baka may UTI ka lang, kaya ka ihi ng ihi. Diba? Sign yang ng UTI yun diba? Yung ihi ng ihi. Bakit naman lumalaki naman pala yung matris ko, pero bakit hindi pa rin ako buntis?
Kasi merong mga kaso na yung buntis, yung matres lumalaki, minsan ang laman bukol. Baka may bukol ka sa matres or myoma. We call it myoma. Or baka ang laman ng matres parang H-mole. Alam niyo yung H-mole? Or sa Tagalog, they called it kiyawa. Nakarinig na kayo yun, kiyawa? Narinig ko lang rin yun sa province eh. Alam niyo ba yung kiyawa? Hindi po. Yung kiyawa, pagbubuntis din siya. Pag pregnancy test ka rin, o pag umihi ka, when you use pregnancy test na kit, yung nabibili lang, na dinrap mo yung ihi mo, nagiging positive siya. Buntis ka nga, pero ang laki-laki ng tiyan mo. Mas malaki kesa sa usual. Diba? 3 months pa lang, pero parang 6 months na siya. Kasi ang pinagbubuntis niya, kiyawa, hindi tao, or H-mole. Ang H-mole is hydatidiform mole. Iyon po parang hindi tao yung pinagbubuntis kung hindi parang halimaw na parang bilog-bilog. Ayun po isang nature, isang factor that causes cancer. So yun po yun. Ang management doon tinatanggal po pati matres. Okay? So sometimes ang paniniwala ng mga tao ito sa community, parang yung panty raw, kaya nagbuntis ng kiyawa, yung panty raw sinampay sa labas ng bahay na hamugan. Parang ganun ang kanilang explanation. Yun yung during na interview ng isang student when I asked her na mag-interview kung ano yung knowledge ng community people regarding H-mole. Yun, so yun ang kanilang nakuhang information na yung panty raw inilabas sa bahay, isinampay sa labas, at isinuot ng buntis kaya naging H-mole or naging kiyawa yung pagbubuntis. And that is not true. Okay? So yun po isang abnormality ng pagbubuntis. Although positive pregnancy test siya sa urine, hindi tao yung kanyang pinagbubuntis. H-mole pala. So, ang tendency po niyan, kapag pina-check up, tatanggalin ang matres. Pati yung laman at saka yung matres na tatanggalin. Kasi papakinggan yun eh. Meron bang fetal heart tone? Bakit wala pa? Ang laki-laki na ng tiyan mo. Ang laki-lala pang fetal heart tone. Walang makitang fetal outline. Yung pala ang pinagbubuntis, H-mole. Malaki nga yung matres, hindi naman tao ang laman. So, hindi pagbubuntis ang tawag doon. Problem po kasi yun. Okay? Next, quickening. Quickening ay yung paggalaw ng bata sa loob ng tiyan. Bakit po yung paggalaw ng bata sa loob ng tiyan nasa presumptive signs? Quickening. Kasi sometimes, yung quickening na yan, hindi naman minsan bata ang gumagalaw. Minsan baka yung bituka mo gumalaw lang or natatai ka, gumalaw lang siya, baka punong-puno yung mga large intestine mo, kaya gumalaw. Akala mo baby na agad. Kasi may mga babae na pag minsan sometimes gusto or we call that pseudo pregnancy. Yung pseudo pregnancy, yung parang feeling nila buntis sila kasi matagal na nilang gustong maging pregnant pero hindi sila mabuntis-buntis. So anytime na mawawalan, nagkakaroon sila ng amenorrhea, iniisip kagad nila, ay buntis ako. Lumalaki yung matres ko. Yung pala, pseudo pregnancy. Parang psychologically, sumunod lang yung katawan nila, lumaki yung matres, gumagalaw yung tiyan, pero yung pala, walang laman yung matres niya. So pseudo pregnancy. So, pati quickening nararamdaman na nila. Pero pag in-examine ng doktor, wala palang laman yung tiyan. So, kaya ang quickening po is nasa still presumptive signs. Okay? Quickening, the first fetal movement. Yan yun. Next, stria gravidarum. Stria gravidarum is the stretch mark na makikita mo saan? Sa abdomen ng nanay at saka sa legs, di ba? Saan ba nakikita yung mga stretch mark? Kayo siguro kung tumaba kayo at pumayat, makikita mo may stria or stretch mark. So kapag buntis, ang tawag doon is stria gravidarum. Sasabihin ng asawa mo, bakit ang dami mong stretch mark? Siguro buntis ka. So hindi naman ibig sabihin marami kang stretch mark, buntis ka. Kaya nga nasa presumptive signs pa rin ang stria gravidarum. So saan ba nangyayari? Bakit nagkakaroon ng stretch mark ang isang babaeng buntis? Kasi yung mga skin nila, yung first lining ng skin, kapag lumaki ang isang body part, maghihiwalay yan, magka-crack. So yung crack na pinag-iwanan nila, yun ang stretch mark, yung marka ng pinagbitakan ng skin. Kasi nga lumaki or na-stretch yung balat, kaya nagkaroon ng bitak. Yung bitak, yun po ang mark. Okay? May question regarding that, stria gravidarum? Okay. Next is the probable signs of pregnancy. So sa probable naman po, nakikita
ng examiner, kaya nga objective data ito. Kung kanina yung presumptive signs is subjective, napifeel lang ng pasyente, sa probable signs, nakipifeel na ng pasyente, nakikita pa ng examiner. So, probable signs is objective data. Hindi pa rin po siya positive signs of pregnancy. Probable, baka buntis ka, sasabihin ng kasama mo sa bahay. It can be verified by examiner but still do not confirm pregnancy. Pregnancy po yan. Nagkamali lang ako. Okay? Ano po ba yung probable signs na yan? Ito po yung code for you to memorize it easier. Okay? Unang-una yung Chadwick sign. Ano po ba yung Chadwick sign? Di ba naaral niyo na ba to? Naaral na ba natin to? Hindi pa, no? Naaral na ba natin to? Chadwick signs. Parang nakita ko na to sa quiz natin, sa pre-test. Tama po ba? Opo. Yes po, nasa pre-test Oo, Chadwick. Pero naintindihan niyo ba what is Chadwick sign? So, Chadwick sign is the bluish discoloration of the vagina. Okay? So, pag nakita nyo, kung may asawa kayo, or kung ma-assign kayo sa isang delivery room, makikita nyo yung mga vagina ng mga manganganak, walang maputi, lahat maitim. Okay? So, yun po yung Chadwick sign, bluish discoloration of the vagina. Bakit nagiging blue? Kasi nga yung blood nagpupul doon sa vagina. Eh syempre, yung vagina ayan, ito po yung ulo ng bata na pe-press. Nakikita niyo po ba ako? Hindi. Medyo Kita ba ako? Hindi. Ang nakikita niyo lang yung slide. nakikita rin naman po po. kayo, ma'am. Nakikita rin ba? Kasi ako hindi ko nakikita sarili ko, nakikita ko lang yung slide ko. Okay? So, kung nakikita nyo ako sa camera, tama ba? Nakikita nyo ako. So, for example, ito yung vagina ng nanay. So, yung ulo ng bata nagpe-press dito sa vagina. So, ang tendency kapag yung tugo, nag-supply ng tugo dito sa vagina, hindi siya kagad makabalik kasi nape-press ng ulo ng bata. Kaya that's why there is a pooling of blood into the vagina that makes the vagina bluish in color. Kaya nga, yun po ang Chadwick sign. Still, nasa probable sign pa rin po siya, yung Chadwick. Next is the Hagar sign. Meron po bang nagre-request ng ma-admit? Kasi tumutunog. Teka, tignan natin. Ayun, meron. Okay. For the Hagar sign is softening of the lower uterine segment. Softening of the lower uterine segment. Meron naman yata niya sa module nyo na meaning yan definition ng Chadwick's at saka Hagar sign. So, Hagar sign is the softening of the lower uterine segment. Okay. So, makikita nyo yung uterus, di ba? Pag ganyan, para siyang avocado. Nakikita nyo parang dinodrawing ko. Para siyang avocado. So, yung avocado, hatiin nyo sa dalawa. Patayuin nyo yung avocado. Hatiin nyo sa dalawa. May upper portion, may lower portion. Did you get? So, yung Hagar sign, yung lower portion, the lower uterine segment, kasama na po ang cervix, ang tendency po niya pag buntis is nagsusoften, while the upper portion, harden. Tumitigas yung taas, yung bandang baba, yung taas matigas, yung bandang baba malambot. Kaya nga, softening of the lower uterine segment. Bakit po siya malambot? Di ba during prenatal check-up wherein you are going to palpate the abdomen of the mother, mararamdaman mo yung bata sa loob ng matris. Bakit? Kasi malambot yung lower uterine segment. Pero pag kinapa nyo po yung pinakaulo, yung pinaka-fundus ng uterus, alam nyo na yung fundus, di ba? Tapos na tayo doon. Pag yun po ang kinapa nyo, matigas. Pero yung baba, malambot po. Pag pinalpate nyo yung above the symphysis pubis, kasi sa Leopold's maneuver, magiging re-retdem nyo po rin yan sa malapit na yung concept na yan, wherein you are going to teach on how to palpate the abdomen of a pregnant woman. So, pag palpate nyo po kasi, ito po yung, di ba, avocado nga, yung taas matigas, yung lower part malambot. So, pag pinalpate nyo, gusto nyo malaman, ano po ba ang posisyon ng bata? Ano po ba ang nakabungad sa puwerta? Ulo ba o puwet? So, kung nakapa mo matigas yung nasa puwerta, malapit sa puwerta, alam niyo yung puklo, yung symphysis pubis sa English, yung puklo, after ng puklo, pwede niyo siyang i-grasp, dakmain. O kunwari, ito yung nanay, nakahiga, ito yung kanyang symphysis pubis, you're going to feel kung ano yung laman.
Pag na-feel mo matigas ulo, bakit mo na-feel? Bakit mo nalamang matigas? Kasi malambot yung lower uterine segment, kaya napi-feel mo kung ano yung nasa loob ng matres ng nanay. Did you get? So that is the Hagar sign, the softening of the lower uterine segment. Gets na po? Yes po. Okay. Another probable sign is the positive... Thank you. Another probable sign is the positive pregnancy test. Bakit ba kulang-kulang yung ano ko rito? Nahihilo na siguro ako nung gumagawa ako. Okay. Bakit kasama po sa probable sign? Positive na nga pregnancy test. So, yung umihi yung nanay, idinrap doon sa pregnancy test kit. Positive lumabas, pero bakit probable sign pa rin siya? Kasi nga, di ba sinabi ko sa inyo kanina, yung H-mole, kapag umihi ka at tinest mo, positive siyang lalabas. Pero hindi totoong pagbubuntis yung nangyari sa'yo. Hindi tao yung pinagbubuntis. So, lumalabas kasi ron, positive pregnancy test ka. So, kaya nasa probable sign pa rin ang positive pregnancy test using the urine. Okay? Kahit sa dugo, i-extract ang dugo mo, pag tinest yan for pregnancy test, positive pa rin. Kasi nga, nagbuntis ka naman talaga, pero ang pinagbubuntis mo, hindi tao. Hindi consider na pregnant yon. Problem po kasi yon. Yes? May question po. Yes po. Sino to? Mr. Rora po. Mr. Rora. Ma'am, ask ko lang po, ano po ba ma'am meron po dun sa urine? Bakit po nagpa-positive? Yun po kasi yung... Kahalo. Opo. Anong hormone? Ayun ang Apo, tanong yun. mo. Okay. Anong hormone? Yun po yung hormone na HCG, natatandaan nyo? Yung human Yes, chorionic gonadotropin. Yung kapag bagong buntis pa lang, wala pang placenta, yun muna ang nagpo-form, the HCG, to supply the pregnancy para makontinue yung development ng pregnancy. Yun po yung tinetest sa ihi ng nanay. Meron kayo, bawat pag buntis po ang nanay, yung ihi niya mayroong hormone na ganun, the HCG hormone. Okay, the human gonadotropin hormone. Okay? So, yun po. Dito na po tayo sa ballotment and the Braxton Hicks contraction. Ballotment, it is the ability to bounce. Ibig sabihin, pag kinapa mo yung tiyan ng nanay, may nakakapaka, parang may nagbabounce. For example, ulo. Nung hinawa kami ulo, parang nagbabounce siya. Pag tinap mo, bumabalik siya. So, ability to bounce, yun ang ballotability or ballotment. We call that ballotment. So, baka buntis ka kasi kinapa ko, may nakapa ako, tapos parang ulo. So, pero still, nasa probable sign pa rin siya. Kasi baka ang nakapa mo, hindi ulo, baka mayoma. Baka mayroong bukol sa matres yung babae. And then, Braxton Hicks. Yung Braxton Hicks, ito po yung paggalaw. Parang practice galaw ng bata. Kailangan kasing gumalaw ang bata para ma-develop rin yung kanyang muscles. Diba? Para magkaroon siya ng muscles, ma-develop. Magkaroon ng shape. So, yun po. Bakit gumagalaw naman? Yung pala, hindi pala ako buntis. Di ba sabi nga natin kanina, yung paggalaw sometimes ng bituka na pagkakamali ang galaw ng bata. Lalo na kung ang nanay gustong-gustong magbuntis. Ay, gumalaw ang baby ko. Yung pala, wala namang laman baby. Yung pala, utot lang yun. Gumalaw lang sa loob ng tiyan. Hangin lang pala. Kinabagan lang pala. So, still, ang ballotment and Braxton Hicks is naka-include pa rin sa probable sign. Next, outlining of fetal body. Ito may outline na ng fetal body, bakit probable sign pa rin? No, kasi baka yung outline na yan, yun ngang bukol na nagmimimik doon sa fetal structure. Kasi di ba pag kinapa mo, lalo na during the first trimester, pag kinapa mo yung tiyan ng nanay, para lang siyang bukol. Isang buong malaking bukol. Okay? Kaya hindi mo pa makikita, mararamdaman yung kanyang body parts. Kasi nga, Ma'am, hindi pa, excuse me yes? po. Yes? Ma'am, may papasok daw po. May papasok. Okay. Meron pa? Wala na. Okay, tuloy natin. So, saan ako? Outlining of fetal body. Also, nung kinapa mo, may nakita kang outline or meron kang nakapang matigas. Kasi kapag first, pagbuntis ang isang babae at kinapa mo yung kanyang puson, yan pala, right term, puson. Pag kinapa mo yung puson, yung pinakababa, mararamdaman mo parang may bato sa loob, parang may bukol na matigas sa loob. So, ang nakakapa mo kasi yung fundus. Diba sabi ko nga sa inyo, yung fundus matigas. Yung lower portion ng uterus is malambot. So, pag nakapa mo matigas, ibig sabihin na nakapa mo fundus of the uterus, matigas. Okay? Baka hindi natin alam, may bukol. Kaya yung outline ng
na akala mong fetal outline, yun pala bukol. Kaya nasa probable sign pa rin po ang outlining of fetal body. Next is the Goodell sign. May question pa po ba rito? Wala na. Okay. For the Goodell sign naman po, ano ba yung meaning ng Goodell sign? Goodell sign is the softening of the cervix. Di ba na alam niyo na kung nasaan ang cervix? Dapat pala naglagay ako rito ng parang drawing. Okay, picture. So, Goodell sign is the softening of the cervix. Di ba sabi ko nga sa inyo, kapag buntis ang isang babae, pag in-IE or in internal examination at naramdaman mo yung cervix, naramdaman mo ay ang lambot, as soft as the earlobe. Di ba sabi ko sa inyo, pag pregnant, as soft as your earlobe yung cervix. Pero kapag non-pregnant, as soft as the tip of your nose. So, makita mo yung difference. Feel nyo yung ilong nyo, tsaka feel nyo yung earlobe. May difference ba? Alin ang mas malambot? The earlobe or the tip of the nose? Hello? Ano mas malambot? The tip of the nose or the earlobe? Earlobe po. O earlobe. So kapag ang feeling ng cervix is as soft as the earlobe or as soft as the butter, ibig sabihin buntis ang babae. So softening of the cervix. That is the Goodell sign. Still considered pa rin siya sa probable sign. Kasi baka nga buntis pero ang pinagbubuntis hindi naman tao. Baka H-mole. Diba sabi nga natin, sa Hegar sign, yung lower uterine segment malambot, kasama na rin po ang cervix. Since ibang structure ang cervix, kaya may iba siyang pangalan. Kasi yung lower uterine cervix, diba ito yung uterus, tapos yung lower kasama pati cervix. Since ibang structure na yan, kaiba rin po ang pangalan niya. Iniba, Goodell's sign naman ang tawag sa softening of the cervix. Gets po? Next. Yes po. Positive sign. So, ito po yung positive sign na talagang definitive and documented signs of pregnancy. So, kung yung lahat ng presumptives, lahat ng probable, naramdaman mo, pero hindi ka pa rin sure. So, anong mga test ang dapat magawa mo to make sure that you are pregnant? So, ito po yung positive signs of pregnancy. Okay. Para ma-sure mo, dapat mayroon ng fetal heartbeat. Tumutunog na. Nakarinig na ba kayo ng fetal heartbeat? So, kung makikinig po kayo ng fetal heartbeat, ang normal fetal heartbeat is 120 to 160 beats per minute. Masyado siyang mabilis. Sa adult, nung nagbilang kayo ng heartbeat or ng cardiac rate, ilan po ba? Normal is 60 to 100. So, depende sa books. So, 80 to 100, yun ang normal. Pero sa baby, yung fetal heartbeat, mabilis masyado, parang takbo ng kabayo. Dugudug, dugudug. So, it sounds like that. Dugudug, dugudug, dugudug. So, yun po yung dapat description ng fetal heartbeat. Mabilis. 120 to 160. Kaya nga pag binibilang nyo yan, huwag nyong bibilangin using your mouth. You should count it using your mind. Kasi hindi mo masasabayan sa sobrang bilis. Okay? Another positive sign is fetal movement. Ito po yung talagang baby na makikita mo yung baby gumagalaw, sumisipa, paulit-ulit. Kasi pag yung baby gumalaw at pinrest mo, gumagalaw uli siya. Parang nararamdaman siyang hinahawakan mo siya. So sometimes naman, minsan nagbabalotment na pag hinawakan mo siya, bumabalik siya. So malaki na yung baby. And then, another positive sign is fetal skeleton. Meron na pag in-x-ray siya or pag nakita sa ultrasound, meron na siyang skeleton. It's shaped like a fetus. May fetal shape na siya. So, yun po yung tatlo lang po ang positive signs. Fetal heartbeat, fetal movement, and fetal skeleton. So, yun lang po ang kinukonsider as positive signs of pregnancy. That is the time na sasabi mo talagang buntis po kayo. Kasi may heartbeat na, may movement na, at may skeleton na po. Okay? So, yun po ang signs of pregnancy. Ayan yung sa fetal heartbeat. So, maririnig through electrocardiography. Heartbeat as early as 5 weeks. So, as early as 5 weeks, dapat meron ng
fetal heart sounds. So, ultrasound, fetal heartbeat, kung sa ultrasound naman, maririnig nyo siya as early as 6 to 7 weeks. Ibig sabihin, kapag ginamit nyo echocardiography, maririnig nyo na yung heartbeat as early as 5 weeks. Pero kung ultrasound ang gagamitin, medyo late na siya, 6 to 7 weeks. At kapag Doppler ultrasound, 10 to 12 weeks. Pag stethoscope naman ang gagamitin nyo, maririnig nyo lang yung heartbeat by 18 to 20th week. So, ibig sabihin, 5 months na nyo lang maririnig ang heart tone using the stethoscope. Kaya nga kapag first trimester, during prenatal, hindi namin pinabibilang sa estudyante ang fetal heart sound. Kasi nga, hindi pa maririnig. Kailan niya dapat marinig? Kapag ang pregnancy is 5 months pataas, pwede na pong 4 months pataas, pwede na pong gamitin ang stethoscope to hear the fetal heart sound. Pero kung as early, yung mga first trimester, pwede nyo po, kung gustong marinig ng buntis ang heartbeat ng baby niya, ang gagamitin niya, echocardiography, ultrasound, or Doppler ultrasound. So, ito lang po. But during prenatal, ang gagamitin po natin is stethoscope, kaya pipiliin lang natin ang pasyente nating 4 months pataas para marinig ang heart sound. Okay? So, yun po. Next, fetal movement, felt by examiner usually on the 16th to 20th week of gestation. So, para maramdaman nyo naman, dapat ang edad ng pagbubuntis is 16 to 20th week. Okay, fetal skeleton or the fetal outline. So, the most common method is the ultrasound. Para makita mo fetal skeleton, i-require ang pasyente na magpa-ultrasound. Okay? Next. Pregnancy test that detect presence of HCG. Ayan, yung question kanina. Venipuncture, pwedeng sa ugat kunin ang specimen or pwede ring urine. Usually, urine ang pinagagawa kasi iihi mo lang. Kung venipuncture, kukuhanan ka ng dugo, masakit, diba? Baka ma-stress ang buntis, manervyos, makunan pa kung sa dugo mo kukunin yung HCG. Actually, meron talagang HCG sa dugo. As well as, kung meron sa dugo, lalo na po sa urine din, meron din. So, usually, urine ang ginagamit nating specimen. So, accuracy is 95 to 98% positive ang pagbubuntis kapag positive pregnancy test. But you're not sure kung yun nga tao o hindi. So, positive results are considered probable rather than positive signs. So, human chorionic gonadotropin or HCG level, you can detect as early as 24 to 48 hours after implantation. So, pwede na palang check ng urine ang isang buntis kung delay na siya ng ilan. 24 to 48 hours. So, 2 days after implantation, malalaman na niya kung buntis siya o hindi through HCG level. Okay? The peak level of HCG is 60 to 80 days. After this time, HCG declines. Bakit nagde-decline ang HCG? Kasi pumapalit na po ang placenta. Kasi mataas lang po ang HCG on the first few weeks ng pregnancy kasi wala pang placenta. Pag na-form na ang placenta, nawawala na ang HCG, pumapalit na po in substitute sa HCG ang placenta. Doon na nanggagaling ang mga hormone or the supplies that the fetus needed. Okay? At term, HCG is barely detectable in serum or urine. So, when is the full term? When you say full term, ito yung viable na yung bata. Kailan ba yung full term na yan? 38 to 40 weeks. 38 to 40 weeks is the full term. Okay? Next. Physiology changes of pregnancy. Ano po ba yung mga nangyayari sa kapag buntis ang isang babae? Okay. Number 1, amenorrhea. Sabi nga natin, nawawala ng regla kapag buntis. So, sasabihin nyo, bakit po yung kilala kong buntis? May regla, buntis na siya. So, yun po yung mga tinatawag na problem. Minsan, placenta previa po ang pinanggagalingan or low implantation of the placenta. Mababa masyado yung placenta na yung nahihigop niyang dugo lumalabas din sa vagina. Kaya parang nagre-regla siya at the same time buntis siya. And that is very dangerous or delikado yan sa pagbubuntis kasi anytime pwedeng ma-detach ang placenta at mabagsak or ma-abort ang pinagbubuntis. So, inaalaga ang maigi kapag ganyang mga kaso. So, amenorrhea, absence of menstrual flow. Yun po, isa sa mga nararamdaman during pregnancy.
Ano pa? Uterine enlargement or thickening or yung pag hinipo mo nga matigas. Next is the fundal height. So, during pregnancy or during prenatal check-up, minimeasure po natin ang fundal height or the fundic height. Ang ginagawa po, pinahihiga ang pasyente, minimeasure natin ang tape measure. Kaya nga, included po sa inyong gamit, dapat bawat isa sa inyo mayroong tape measure. Kasi susukatin natin gano'n na ba kalaki ang tiyan ng isang ina. So, may ine-expect kasi tayong sukat. By the age of the 12 week pregnancy, ilang buwan to? 12 weeks, 3 months? 3 months Yes, po. 3 months. Pagdating ng 3 months na pagbubuntis, dapat kapa mo na siya sa symphysis pubis. Hanggang symphysis pubis na siya. Lumalaki na siya sa... Yung symphysis pubis, alam nyo ba yung puson, yun. Sa puson siya. Yun ang ang English niyan. Ay, 'di ba yung symphysis pubis, kunwari vagina, yung beyond the vagina. Kunwari ito yung vagina ng nanay, yung puklo na tinatawag. So mataas na siya sa symphysis kasi laki na siya, mataas na siyang konti sa symphysis pubis. So yan po 3 months. Okay? By the 20 to 22 weeks, dapat nasa pusod na ang laki nung pinagbubuntis. So kahit minsan pala wala kang tape measure, by mere looking, the abdomen of the mother, nasa tiyan na yung laki, nasa pusod na yung height nung pinagbubuntis. Ibig sabihin, 20 to 22 weeks na siya. Kaya minsan, di ba, yung mga nurses, alam na kagad nila, ilang buwan na yung tiyan mo? 5, 6, okay? So, 20 weeks is 5, di ba? 5 buwan na. So, kasi nakita nung nurse, yung laki nung tiyan niya hanggang pusod na. Okay? So, kaya alam nung iba na ang edad ng pagbubuntis. By the age of 36 weeks, it touches the xiphoid process. Asan po ba yung xiphoid process? Diba sa inyong PA, yung xiphoid process, ito po yung paghiwalay ng abdominal cavity sa lungs, diba? Ito yung lungs, ito po yung tiyan. So kapag na-reach na ng tiyan, yung laki hanggang umabot na sa xiphoid process, dun sa diaphragm, diba? Ito yung diaphragm eh. Ito yung lungs sa taas. So, 36 weeks na siguro siya. Baka 36 weeks na yan. Kasi minsan, yung ibang nanay, hindi nila alam kung ilang buwan na yung pagbubuntis nila. Kasi sa dami ng anak, hindi na nabibilang kung kailan yung unang araw ng kanilang huling regla. Sasabihin na lang nila, kasi nung ganyan eh, wala na ako. So, hirap na hirap tayong magpa-recall sa isang buntis kung kailan yung unang araw ng huling regla niya. So, kung buntis nga, hindi nila alam. So, what's more, kung pati tayo, kung kailan natin matatandaan yung regla niya. So, ang tendency, i-estimate na lang natin by the height of the fundus, yung laki ng pagbubuntis. So, kung naroon na sa diaphragm, narito na sa, ito yung tiyan, kunwari ito yung tiyan, ayan yung tiyan, nandun na yung kanyang pagbubuntis, ibig sabihin, baka 36 weeks na siya kasi it touches the xiphoid process. Okay. By the 38 weeks, so ibig sabihin, term na ito, malapit nang magbuntis, ang mga anak to, kasi 38 weeks yung term natin, di ba? 38 to 40 weeks is the full term. So, nagkakaroon po ng lightening. Ano yung lightening na yan? It is the settling of the fetus into the mid pelvis. Ibig sabihin, ito yung pelvic bone ng nanay, bumaba na yung bata, pumoporma na, umaakma na lalabas na siya. Gusto niya nang lumabas, kaya bumaba na siya. Ibig sabihin, bakit lightening? Iba dapat heavying kasi mas bumaba na siya. Lightening kasi yung, di ba sabi niyo, during the 36 weeks, inaabot na yung diaphragm. Na pag sumipa yung baby, nasasapol na pati yung lungs ng nanay, hindi makahinga yung nanay. Kasi sukong-suko na siya sa diaphragm. Gumalaw lang ng konti, hindi na makahinga yung nanay. Kasi nga, nape-press yung lungs. Kasi di ba sa taas ng diaphragm, andyan yung lungs. Nasisipa ng baby. Masakit po yun. At saka ang hirap huminga pag nasipa yung lungs. Pero pag 38 weeks, bumababa siya. Nagkakaroon ng lightening. Bakit lightening? Kasi yung nanay, feeling niya na lighten siya. Kasi bumaba yung ulo ng bata, napunta sa pelvic bone, kaya pati yung katawan niya, imbis na narito nung 36 weeks, nung 38 weeks, bumaba na siya, andito na siya. So, nagkaroon na ng space for the lungs to expand. Hindi na nahihirapang huminga si nanay. Medyo nalalighten na, kaya niya nang huminga. Kaya lightening po ang tawag doon. Nagsettle na yung ulo ng bata sa pelvic bone, na wala na siya doon sa diaphragm ng nanay. Naglightened na siya.
Okay? So, yun po. Nagets po ba yung explanation ko sa lightening? Kasi lumalabas din po ito sa board exam. Lightening. Na lightened na yung pakiramdam ni nanay, nakakahinga na siya ng maayos kasi meron ng space between the lungs at saka yung kanyang tiyan. Okay? So, primi. When you say primi, ito yung primi first pregnancy. Primi gravida. Primi para first na maging nanay. Primi gravida means first pregnancy. So, sa primi, 2 weeks before term. So, ibig sabihin, kapag unang pagbubuntis pala, ang lightening nangyayari 2 weeks before term. So, kung 2 weeks before term, kailan to? By the age of ilang weeks? 36. Pwedeng mangyari ang lightening sa first time na magbuntis. 2 weeks before term. Or 2 weeks before siyang manganak, lightening happens. For patients, so for multi-gravid patient, when you say multi, maraming beses nang nagbuntis, maraming beses nang manganak. So, kailan nangyayari ang lightening sa multi-gravid patient? On the day when the labor begins. Doon na sa araw ng kanyang panganganak, nangyayari ang lightening para sa mga multi-gravid patient. Gets po ba? Hello? Opo. Okay, naintindihan na? Okay. So, ito pa rin. Naku, Heger sign. So, na-explain nyo na to. Ballotment. Ballotability or the meaning to quick. So, to quick, ibig sabihin to bounce back or rise of the fetus into the amniotic fluid up. Okay, Braxton Hicks, na-explain ko na rin po yan. Uterine tightening or contraction felt as 12 week of pregnancy. Fetal outline, Goodell's operculum. So, sa Goodell's sign po, meron ditong operculum na tinatawag. Ito po yung cervical plug. The thick mucus to seal out bacteria. So, kapag buntis po kasi, di ba, nagsosoften yung cervix. At the same time, nagpo-form din yung mucus plug. Meron nagkakaroon ng parang tapon. Kasi di ba butas siyang cervix, nagkakaroon ng tapon kasama yun because of the hormonal changes, because of the progesterone hormone. Nagtithick yung mucus plug sa cervix, kaya nga cervical plug ang tawag. Ang purpose po nun, para hindi makapasok yung mga bacteria outside coming from the vaginal canal or coming from the vulva na pumasok sa vaginal canal na gustong pumasok sa loob ng uterus. So para wag makapasok yung bacteria na yan, natatrap siya dun sa cervical plug o sa parang tapon. Okay? So, kaya nga pag bago manganak ang nanay, makikita mo maraming secretions kasi na-start nang matanggal yung cervical plug. Nag-o-open na yung cervix, lumuluwag na yung cervix. So, kung lumuluwag na siya, nade-detach na what's inside. Okay? Lumalabas na siya unti-unti pag malapit ng manganak. Okay? Next, ovaries. So, ovulation ceases throughout pregnancy. So, walang mangyayaring ovulation kapag buntis na ang nanay. Okay? So, hindi na mag-ovulate habang buntis, nag-i-stop or nagsisis. Okay? The Chadwick, ito sinabi ko na sa inyo to, di ba kanina? Okay, the vaginal walls change its color from light pink to a deep violet because of increase in the vascularity of the vagina. So, yung vascular o yung mga blood vessels na pupuno ng dugo. So, before pregnancy, the pH value greater than 7. It is an alkaline pH. So, yun po yun. Bago magbuntis, dapat ang pH is 7. Okay, during pregnancy, the pH level falls to 4 to 5 or nagiging acidic. Okay, so pag acid po, medyo tumatapang, hindi nagiging alkaline. So, anytime pwedeng magkaroon ng infection si nanay. Kaya nga, di ba, prone sa UTI kasi nagbabago ang pH level during pregnancy. Kaya, dapat maintain lang yung balance ng pH. Okay? The acidic pH helps the vagina resistant to bacterial invasion during pregnancy. Kasi nagiging acidic, kaya sometimes may mga bacteria na prone sa acid, di po ba? Medyo acidic yung kanyang. That is also to protect the pregnancy. Kasi kung may bacterial invasion nga yan, invasion talaga ang ginamit, no? Parang lulusubin ng bacteria. Kasi we're not sure. Kasi, syempre, pag buntis ang babae, may asawa ibig sabihin. So, pag may asawa, anytime mayroong coitus. So, pag may coitus, syempre, hindi naman tayo sure kung sterile ang penis ng lalaki. So, pag pumasok yan, it introduces bacteria. Okay?
Kaya nga, dapat si nanay safe. Laging, ang tawag dito, safe siya. Sure siya na siya lang ang ginagamit ng husband niya. Kasi kung mayroon pang iba, so nakikisaw-saw pa yun, nakikisali pa siya. Baka mas maraming bakterya pa ang pumasok. Okay? Next, for the breast, ito na pala. So, yung breast, yun pa nangyayari, nag-increase in size, nagiging larger nipples, nagiging dark ang pigmentation. Okay. Ano yung nagiging, nakapansin nyo po ba yung mga nanay, di ba pag nagpapadede, yung kanilang nipple lumalaki, dating maliit, dating parang munggo lang. Ngayon, naging gamais na, di ba? Or dating parang size lang ng sago, ngayon zago na. Sago na yung laki ng nipple niya. And then, nagiging dark siya. Nagiging pigmented, nagda-dark pati yung nipples. Kung nagda-dark yung skin, pati yung kanyang nipple nagda-dark din. And then, ano nangyayari sa Montgomery's tubercles? It is a sebaceous gland. Di ba sa PA nyo, sa inyo ngayon, parang PA nyo na is parang breast na, kasama na, di po ba? Part po sa pag-inspect nyo yung Montgomery's tubercle. Ano ba ang function niyan? It is a sebaceous glands enlarge and become protuberant to keep the nipple supple and help to prevent nipples from cracking and drying during lactation. Next is the colostrum. It is present by the second trimester. It is a thin, watery, high protein. Okay, for the breast care. So, before breastfeeding, we do breast care. Sa area, kapag may duty kami, I always instruct the student to do breast care or assist the mother to do breast care. So, anong gagawin nyo? You wash breast with clear tap water daily. After washing, dry the nipples by patting them with a soft towel. And no soap is needed. Hindi po natin sinasabon. Kasi yung sabon, it irritates also the skin and the nipples. Ay, ano ko na to In-explain pa rin pala ulit. Okay, integumentary system. So, ito yung nangyari sa skin. Nagkaroon ng stria gravidarum, nagkaroon ng linya negra, nagkaroon ng cloasma, or the mask of pregnancy. They call it the mask of pregnancy. It is a brownish patches of pigment on the face. And then diastasis. Ano to? Ito yung diastasis. A separation of the rectus muscle underneath the skin may happen if the abdominal wall has difficulty in stretching. Ito po yung sa stretch mark din po ito. Yung mga muscles nag-separate kasi sobrang laki na yung tiyan. And then palmar erythema. Palms of both hands become reddish na sometimes makate. Diba? Namumula yung kamay tapos makate. We call that the palmar erythema. Ano pa? Telangiectasias. Telangiectasias or vascular spiders. Small, fiery red blanching spots. Ito po yung parang spider na nakikita nyo parang sa mga legs usually nakikita to Ang tinatawag nila ito parang varicosities. Ewan ko kung na-experience to ng mga matataba na nagkaroon ng varicosities. Usually nakikita ko rin to sa matataba na-stretch yung skin. Okay? Endocrine, ano nangyari during pregnancy? Na placenta produces estrogen, progesterone, and HCG. So, tatlo pala ang pinoproduce ng placenta ng mga hormone. And then pituitary produces oxytocin for labor contraction, prolactin for milk production. So, yung pituitary gland, oxytocin. Okay. Ito importante pag nanganganak, kailangan maraming supply nito. Kaya nga, during labor, nag-i-inject din tayo nito, oxytocin, for labor contraction, para humilab ng humilab ang tiyan. Sa breast naman, para lumabas ang milk. Mag-contract yung mga glands, ilabas yung milk. Okay. For the thyroid, it increased the basal metabolic rate by 20% that lead to increased emotional lability, perspiration, palpitation, and tachycardia. So, nagiging active ang thyroid gland ng 20%. Kasi nga, pag naging active siya ng by 20%, nag-i-increase ang perspiration. Kaya sometimes yung mga buntis, diba, mas pawisin sila, mas maraming mood swing, emotional lability, may mood swing. Yun pala dahil sa increase ng function ng thyroid. Pawisin, may mood swing, nagpapalpitate ang heart, at nag-i-increase din ang kanyang heart rate. And this is also needed by the fetus kasi dumodouble ang trabaho ng katawan. Kaya nag-increase siya ng 20%.
Next, the adrenal gland increased corticosteroid and aldosterone level inhibits immune system response, thereby prevent rejection of the fetus. Sabi nga natin, yung fetus dapat hindi i-reject ng katawan ng babae. And then, function po ng adrenal gland yan, not to reject the fetus. Then, pancreas, nag-increase ang insulin production, pero ang baby natin, they produce its own insulin. Okay? Immune system, ayan po yan kanina naman to. Immunoglobulin G or IgG decreased production which can make a woman more prone to infection during pregnancy. Kasi nga, yung iba na ibigay na sa fetus. Kaya medyo humihina si nanay. So, prone siya sa infection kapag mas mahina. And then, white blood cells. Nag-i-increase din po ang white blood cells counteract the decrease in the IgG response. Siyempre, kapag binigay na ng nanay yung antibody sa baby, medyo hihina nga siya. So, magko-compensate yung katawan ng babae. So, paano panlaban niya pag siya naman nagkasakit? Ang response, nag-i-increase ang white blood cells. Alam natin, ang white blood cells is the soldier of the body. Siya yung lumalaban sa infection. So, kung bumaba si IgG, increase naman ang white blood cell. Para naman, si nanay ma-defense against infection. Okay? May question regarding that? Next, the temperature. What happens to the temperature of the mommy, of the mother? Early in pregnancy, the corpus luteum secretes progesterone that causes the body temperature to increase slightly. Sabi nga natin, yung progesterone hormone is, tawag dito, a hyperthermic hormone. It contributes to the rise of the temperature of the body. At about 16 weeks, placenta takes over the function of the corpus luteum. The temperature usually decreases to normal. Okay? Cardiovascular circulation, heart rate increases 10 to 15 beats per minute. So, ibig sabihin, kung dating 60 ang heart rate ng nanay, nagkakaroon ng additional 10 to 15. So, pwedeng 60 to 65 ang kanyang heartbeat. Ay, hindi. Kung dating 60, magiging 70 to 75 beats per minute yung heart rate ng isang buntis kasi nag-increase. Then, cardiac output increases by 25 to 50% because of increased blood volume. Okay? So, kung nag-increase ang heartbeat, syempre, ang output din mag-i-increase. So, meron din tayong tatawag na physiologic anemia or pseudo-anemia may occur. Okay, pseudo-anemia kasi nagdi-decrease din po yung yung WBC natin kasi minsan mataas, di ba, yung WBC? So, ang tendency rin, tataas din yung red blood cells. Pero, hindi naman enough kasi napupunta rin sa baby. Kaya parang akala natin, anemic si nanay. Pero, hindi kasi natatransfer lang yung dugo sa baby. Kaya, yung nanay kailangan din bigyan ng iron supplement to supply dun sa physiologic anemia or the pseudo-anemia na pwedeng mangyari sa isang buntis. Okay? Ano po ba yung blood constitution? Ano ba ang meron sa blood? So, ano to po? Meron po siyang clotting factor. Platelet increases to help with bleeding during delivery. Okay? So, kasi, bakit kailangan ng platelet? Para hindi maging bleeder. Mamuo rin yung dugo after niyang mag-bleed. And then, white blood cells increase to help protect against infection. Blood lipids increases to provide energy to fetus. Then, protein decreases because it is being used by the fetus. The decreased protein can lead to edema. Ayan, yung mga kanina nagtanong na may edema, di ba? So, ibig sabihin, dagdagan lang po ang protein intake para ma-prevent ang edema or manas. Usually, ang manas ng buntis nasa paa, di ba? Kasi kalalakad, katatayo, tapos nadadaganan ng fetus yung kanyang bandang blood supply papuntang paa, kaya ang tendency mag-pool yung mga tubig at dugo sa bandang paa. So, syempre, pag maraming tubig at dugo yung bandang paa, lalaki siya, magiging manas. So, hirap lang minsan bumalik yung dugo pataas because of the fetal pressure. Okay? Yun po yun. So, sa blood pressure naman po, ano nangyayari kapag buntis? Sa second trimester, the blood pressure slightly decreased. Okay? Second trimester, nagdi-decrease. At the third trimester, the blood pressure returns to pre-pregnancy level. Okay? So, yung dating, sa third trimester, babalik na siya sa dati, nung hindi pa siya buntis. Kung ang
blood pressure niya nung hindi pa siya buntis is 110/70, babalik sa 110/70. Pero during the second trimester, kung 110/70 siya noong hindi siya buntis, pwedeng maging 100/70. Okay? Sa second trimester, nagdi-decrease eh. Pag third trimester, babalik na naman sa 110/70. Kaya nga po minomonitor natin ang blood pressure kapag nagpi-prenatal. Kailangan nating ma-monitor kasi yun yung trabaho ng puso. Tinitingnan din natin yung status ng puso. Okay? Next, ano naman tong supine hypotension syndrome? So, when the woman lies on her back, the weight of the uterus compresses the inferior vena cava. Blood return to the heart decreases. This can result to decreased cardiac output and hypotension, leading to faintness and palpitations and possibly fetal hypoxia. So, ito raw pag malaki na masyado yung tiyan. Pag humiga si nanay ng nakatihaya, siyempre, pag nakahiga si nanay, ito yung ulo. So, yung tiyan niya malaki. Ang tendency ng bata, ng malaking bata, mape-press ngayon, sihiga rin yung bata, mapa-flatten. So, pag na-flatten yung bata, uusog ngayon siya papunta doon sa heart. Diba? Ito yung heart, ito yung lungs. So, usog siya. Mape-press ngayon yung inferior vena cava. Yung vena cava. So, yung vena cava na yun, yung nagsusupply, kumukuha ng dugo coming from the lower portion of the body. So, pag na-press po yun, so, ibig sabihin yung blood return, hindi makapunta, nape-press nadadaganan. So, hindi makadaan ngayon yung dugo papunta sa heart. So, yung nanay, kapag bumangon, walang supply ng dugo yung heart, syempre, pag walang supply, magkakaroon ng ibang pakiramdam. Hindi nasasabayan ng supply ng blood yung body activity. Nagigets nyo? Kasi syempre, pag kumari, tumakbo ka, bibilis yung heart rate to supply the needs of the body. Pero, since na mayroong pressure doon sa vena cava na yun, doon sa ugat na yun, hindi makabalik yung dugo. Hindi kagad masupplyan yung kilos na ginagawa ng katawan. So, anong nangyayari? Walang supply ng oxygen, mahihilo yung pasyente. So, yun po yung nangyayari sa supine hypotension syndrome. Gets po ba? Okay. For the respiratory system, may audience pa ako ha. Yes po, ma'am. Okay, gets po ba yung explanation? Yes, Okay, for the respiratory system, Gets naman po, ma'am. Okay, thank you so much. Nakigets naman. Okay, for the respiratory system, ventilation. So, rapid breathing usual, more than usual, 18 to 20 breaths per minute. So, usually, ito naman, diba? Okay, diaphragm, enlarging uterus elevates the diaphragm. So, pag malaki na lalo na yung bata, ang hirap ng huminga ng nanay, laging hinihingal. Umakyat lang sa hagdanan, pagdating sa taas ng hagdanan, hingal na. Kasi nga, napapress noong fetus yung diaphragm niya. Hindi maka-expand, di ba? Lungs natin, ganyan. Dapat i-expand siya, di ba? Pag nag-inhale ka, expand. Hindi siya maka-expand kasi mayroong harang na bata. Okay, so kung hanggang doon lang expansion, hanggang doon lang. So, very shallow sometimes yung breathing ng nanay. Magbabaw. Hindi na be-ventilate lahat yung lungs kasi hindi maka-expand. Okay? So, pregnant woman experience shortness of breath or dyspnea because of the pressure on the diaphragm and compression of the lungs. Okay, kaya nga pag may kasama kayong buntis at naglalakad kayo, huwag masyadong mabilis ang lakad kasi yung buntis hindi makasabay dahil hindi makahinga masyado. Okay? For the gastrointestinal system, ano nangyayari sa sikmura doon sa digestive system? Nagiging less active ang gastrointestinal tract because of the hormone of the relaxin and progesterone causes slowing of stomach and intestine. Di ba sabi nga natin kapag buntis, mataas ang progesterone hormone. Ano ba ang nangyayari kapag mataas ang progesterone hormone? Kasi ang isang action ng progesterone hormone is to relax the uterus para hindi niya i-expel out para hindi i-squeeze out yung baby outside. So, nire-relax niya yung mattress. So, pag nire-relax niya yung mattress, hindi lang naman mattress ang nire-relax niya, the whole body system. Kasi nasa dugo ng buntis yan eh. So, hahalo sa dugo yung progesterone. So, pati lahat ng sistema babagal. Kasama na puro yung intestine. Kaya there's a slowing of stomach and intestine. Nare-relax pati yung stomach and intestine. Kaya nga, hirap minsang magtunaw ang buntis. Hirap ding dumumi. Hirap ilabas kasi nga nakarelax yung
small intestine at saka large intestine because of the effect of the progesterone hormone. Kaya nga, kailangan kapag buntis, para araw-araw siyang pupupo, kailangan kumain ng mga fruits, di ba? Papaya, ano ba pwede nyo i-suggest para everyday? Kasi dapat everyday siyang pupupo. Ano tawag dito? Papaya, prunes, peanuts. So, yan po ang kailangan para everyday dumumi. Okay? Lumambot ang dumi at lumabas. And then, the morning sickness. Early in pregnancy, at least 50% of women experience nausea and vomiting. Possible cause is the increased level of HCG and progesterone. It subsides after 3 months, then there is an increase in appetite. So, usually pala, yung effect din ng HCG and progesterone ang morning sickness. So, kaya wala silang gana, di ba? Relax kasi rin ang stomach. So, yun ang pakiramdam. Kaya minsan kapag unang pagbubuntis, first time maging mami, ang payat-payat ng buntis. Pilit nating pinapakain pero suka naman sila ng suka. So pag ganun, isip kayo ng paraan. Hindi pwedeng i-deprive ng nutrients ang buntis. So kahit siya nagsusuka, dapat kakain siya. Ano kaya ang pwede nyong i-health teach? Ano pwede niyang kainin kung suka ng suka? So avoid muna yung masyadong maraming tubig. So kasi kapag tubig ng tubig, suka rin niya ng suka. So, pwede nyo sigurong i-suggest yung mga dry crackers muna, di ba? Para hindi siya masuka. Huwag masyadong tubig. Siguro pwede rin milk, pero sip lang. Okay? So, dapat as early as now, meron na kayong mga idea kasi baka mamaya may magtanong sa inyo. So, you can do health education. Okay? Next, the heartburn. Ano bang nangyayari sa sikmura? Heartburn. Feeling nyo heartburn. It is the reflux of the stomach contents caused by the upward displacement of the stomach by the uterus and by the action of relaxin produced by the ovary which relax cardioesophageal sphincter. So, ito po yung pagbalik ng pagkain nung laman ng sikmura, di ba? Yung pagsusuka, parang ang iba ang pakiramdam pag nagsusuka ka, di ba? Parang sumasakit, parang pinipilipit yung sikmura mo. That is the heartburn. Okay? Bakit may ganun? Kasi nga, na pupush upward ng baby yung pinaka-stomach ng nanay. So, di ba sabi nga natin naka-relax, hindi naman makalaban ng stomach, hindi siya makapaglaban dun sa baby. Kasi nga may relaxin na produce ng progesterone hormone. Kaya yun po ang na-experience ng mga buntis. Another, hyperthyroidism. Increase saliva formation as a response to increased estrogen level in the body. So, maraming laway, nagpuproduce ng maraming laway. Magtataka siya, parang lagi siyang nangangasim, lagi siyang naglalaway, di ba? Parang gusto ng mangga. Yan ang mga feeling nila kasi naglalaway. Pero that is a normal physiologic reaction of the body to pregnancy. Increased salivation. Wag lang nagdudrool. Iba yung drooling. Pag nagdrooling ang buntis, baka nakagat siya ng aso. Kaya naglalaway nagdudrool na yung laway niya. Iba yung ang tawag natin, hyperthyroidism. Okay. Kita pa ba ako? Binago ng isang epal dito yung camera ko. Kita po, ma'am. Okay. Binabago niya. Gastrointestinal system. So, less active gastrointestinal tract, hormone relaxin and progesterone causes slowing of stomach and intestine. Magulo tong anak ko dito eh. Okay, less active gastrointestinal, hormone relaxin and progesterone causes slowing of stomach and intestine, morning sickness. O yan, tapos na pala ako dyan. Urinary system. Ayan, frequency of urination, slight increase in the first trimester. Last 2 weeks of pregnancy increases to 10 to 12 times a day. So, expect mo pala kapag